Canada is closing its door, maybe temporary, paunti-unti guys. Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa inyo guys. Kung nasaan man kayo ngayon, nakakagulat na naman na announcement or changes na naman sa policy. Akala ko guys, tapos na yung 3 days ago na announcement regarding dun sa pangkalahatan na low wage LMIA changes this coming September 26, no? Akala ko that's the last one for this month, no? Pero hindi pa pala guys. So kahapon nag-announce na naman na ang IRCC ng bago na namang changes ng policy, and this is in particular dun sa mga naka-tourist visa, no? I think that was August 2020 nung inalaw ng Canada na makapagtrabaho or maghanap ng work yung mga naka-tourist visa dito sa Canada. I think that was during the pandemic, no? Kasi siguro maraming restrictions noon. So parang kesa ma-hassle pa yung mga tao sa pag-travel pabalik sa kanilang mga country, why not give them the opportunity na makapag-work na lang dito. So it's kinda a win-win din, no? So, and I think ang expiration noon is next year pa dapat, no? February 2025, no? Pero yun nga, kahapon, sinabi na nila na no, hindi na pwedeng maghanap ng trabaho yung mga naka-tourist visa dito sa Canada, no? So meron ako nakitang news na ang sabi is unfair daw yun, no? Kung matatandaan nyo guys, meron akong in-upload, I think that was June, kasi guys, may mga nagtatanong kasi sa akin noon guys na kung okay lang ba na nakatourist sila or mag-tourist sila dito sa Canada tapos maghahanap sila ng work. Alam niyo naman ang take ko dyan guys, sinabi ko nga doon sa video ko na hindi ako talaga pabor or hindi ko talaga yan i-advise sa inyo na gawin nyo unless 100% sure kayo na may pupuntahan kayo na or may magpa-process sa inyo na trabaho dito sa Canada. Shinare ko nga rin yun guys na sabi ko, meron talaga akong first-hand experience or nakita ko talaga kasi kapitbahay namin yon na naging successful naman, no? Ang nangyari kasi doon is yung mismong kapatid niya is nandito sa Canada at may-ari ng isang business, no? So kaya siya nag-tourist siya dito, tapos pagkarating niya dito, inayos na lang nung sister niya yung lamia niya para ma-change from tourist visa to work visa. Sabi ko nga guys, hindi yun imposible, pero dapat planado talaga. Kasi guys, kung pupunta lang kayo dito na nakatourist kayo, tapos wala kayong tutuluyan, 'di ba? Tapos wala pa kayong sure na work, napaka-risky nun guys. Sinabi ko noon na okay siya kung merong magsusuporta sa inyo dito. Kaso nga lang, starting kahapon guys, hindi na po pwede yun, no? Hindi na pwedeng pupunta kayo dito na naka-tourist visa kayo tapos maghahanap kayo ng work para ma-change sa to work permit. Hindi na po pwede yun, guys. So yun nga, maraming or halo-halo ang reaction about it, no? So, unfair nga ba na hindi na pwedeng maghanap ng work yung mga nagpupunta dito na naka-tourist visa. So, panoorin natin yung news guys and then mag-comment tayo later, right? Hindi na maaaring mag-apply ng work permit visa ang mga may visitor visa simula ngayong Miyerkules. Ito ang inanunsyo ng IRCC na ayon sa isang Filipino immigration consultant, hindi patas. Kung bakit, alamin sa report ni Kisha Balatbat. Simula ngayong Miyerkules, August 28, ititigil na ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC ang temporary policy kung saan pinapayagan ng mga visitor visa holders na mag-apply ng work permit sa bansa. Unang inilabas ng IRCC ang patakarang ito noong August 2020 para matulungan ng mga visitors na hindi makaalis sa bansa dahil sa mga restriksyon sa pagbiyahe sa panahon ng pandemya.
Sa ilalim ng patakaran, maaaring mag-apply ng work permit ang mga visitor visa holders habang nasa bansa, bagay na hindi na maaaring gawin ngayon. Pinapayagan rin dati na magtrabaho ng legal ang mga foreign national na may work permit sa nakaraang taon habang hinihintay ang desisyon sa kanilang bagong work permit application. Canada has announced this program and people around the world believe on the integrity of the word Canada, the credibility of its system. And for Canada to change the rules of the game unceremoniously earlier than the time it is scheduled to end is just unfair to people who grab the opportunity of this program that Canada has offered. February 28, 2025 pa sana magtatapos ang patakarang ito, pero ayon sa IRCC, itinitigil na nila ito epektibo ngayong araw para limitahan ang lumulobong bilang ng mga temporary residents sa Canada. May mga insidente rin daw kung saan ginagamit ng ilan ng polisiyang ito upang lokohin ang mga foreign national na magtrabaho ng illegal sa Canada. Pero ayon kay Basa, hindi patas na ilagay ang sisi sa lahat ng mga migrante sa gawain ng iilang manloloko. Why pass on the blame to these innocent people? Canada put up a program. They should have been responsible enough to put up the right mechanism system to protect the integrity of the program. This reflects the inability, the incapability of Canada to guard its own immigration system. It guards their own immigration programs. And who is to blame on this? All programs in Canada are definitely exposed to all forms of fraud. Ito'y isa lamang sa mga pagbabago sa patakaran ng IRCC na ginawa ngayong linggo bilang pagsasaayos nila sa sistema para mapanatili ang integridad ng Canadian immigration. 2 araw pa lamang ang nakakaraan nang inanunsyo rin ng gobyerno ang paghinto sa pagkuha ng mga low-wage workers sa ilalim ng Temporary Foreign Worker Program simula September 26 sa mga metropolitan areas na may unemployment rate na 6% o pataas. Why will they target the temporary foreign workers when during the time of the pandemic, no less than the Prime Minister of Canada has emphasized the role of the temporary foreign workers in sustaining Canadian economy during the difficult times of the pandemic. That is the recognition of the great positive role that temporary foreign workers played in Canadian economy. Patuloy pa rin naman na ipoproseso ng IRCC ang mga aplikasyon para sa work permit ng mga visitor visa holders sa kondisyong naisumite na ito sa IRCC bago pa ang August 28. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto. So, yun guys, yun yung news about it, no? So, sabi nga, no, hindi daw to patas, hindi daw fair. Personally guys, ang comment ko about it is siguro hindi siya patas or hindi fair on the side lang na hindi siguro nabigyan ng tamang panahon na makapag-adjust or makapag-ready, di ba? Sabi naman dun sa policy na supposed to be hanggang February 2025 pa naman siya, no? Pero again, hindi natin alam kasi kung saan nanggagaling talaga ang government ng Canada kung bakit biglaan, no? For sure yan, or I hope na merong pag-aaral yan, kaya talagang biglaan. Kasi tulad nung isang changes na mangyayari sa September 26, hindi naman siya agad eh. Kumbaga, in-announce yan 2 days ago, tapos next month pa, no? September 26 pa. So, pero ito, bakit biglaan, no? Walang warnings, di ba? Kaya siguro nila nasabi na hindi fair or hindi patas yon, right? And makikita mo talaga guys yun dun sa comments, no? Sa comments sa section nung news. Iba-iba ang mga side ng mga tao, no? Let's see some, no? So, katulad nito, sabi niya, consultants are crying now. Wala na kasi kayong kikitain. Marunong ka pa sa government. It's for the good of the Canadians. Tama lang yon. So, again guys, hindi ko nilalahat, no? Hindi ko nilalahat ng mga agents, right?
of course, it's a business no? And kami guys, we are a product of agency, di ba? Maayos na agency. So, and wala naman talagang pipilit sa'yo na mag-consult, di ba? And para sa akin, as long as ginagawa ng agent yung kanyang work ng maayos para makatulong din sa mga client niya, I think there's nothing wrong about it, no? And sabi nga dito, madali sabihin yan, pero ang kawawa ay yung mga pinaasa ng Canadian government. Maraming pamilya at individual ang nakikipagsapalaran dahil naniwala sila sa integridad ng Canada. Kung dati pa lang ay decisive na ang mga Canadian policymakers, hindi na nila inalaw in the first place. Ang problema, people pleaser si Canadian PM, and mukhang gusto niya i-please ang public dahil malapit na ang eleksyon. Too late, naging scapegoat ang mga temporary workers sa pananaw ko. Decisiveness ang kailangan ng Canadian policymakers. Hindi maganda yung pabigla-biglang desisyon nila dahil maraming pangarap at buhay ng pamilya ang nasisira. Well, tama naman yun, no? Kaya nga, sana, no, nabigyan sila ng chance or meron man lang at least a month or two, di ba? Para makapaghanda naman sila, hindi yung biglaan na ganyan. But again, sabi nga nito, Canada can change their laws anytime they want. So stop complaining about it. Tama rin naman yun. Pwede naman talagang baguhin ng Canadian government yung mga policy nila or yung mga rules nila anytime, di ba? Hindi daw patas dahil wala na kayo kikitain. No? So, wala kayong magagawa. Hindi nyo bansa ito. Kung ano policy nila, sumunod. Kung ayaw nyo, sumunod. Umuwi kayo sa bansa kung saan man kayo nanggaling. Alright? So, makikita nyo talaga guys, iba-iba ang feelings ng mga tao regarding doon sa changes na to kahapon, yung sa policy about sa tourist visa, no? But again, ako personally, hindi dahil dun sa changes ngayon, but even before, sinasabi ko na guys, kung hindi kayo ready at hindi talaga prepared, I will not suggest or recommend na gumamit kayo ng ganitong pathway kasi napaka-risky niya. Okay? So, tignan natin guys yung IRCC website announcement about it, no? And it's very, very clear, right? So, August 28 to, kahapon guys, Canada ends temporary public policy allowing visitors to apply for work permits from within the country. Sabi dito, Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC has ended a temporary public policy that allowed visitors to apply for a work permit from within Canada effective immediately. Effective immediately, guys. So, kahapon as in cut, right? IRCC introduced the policy in August 2020 to help visitors who were unable to leave the country due to COVID-19 pandemic related travel restrictions. Under the policy, visitors in Canada could apply for a work permit without having to leave the country. In addition, foreign nationals who had held a work permit in previous 12 months but who changed their status in Canada to visitor could apply to work legally in Canada while waiting for a decision on their new work permit application. While the temporary policy was set to expire on Feb 28, 2025, IRCC is ending the policy as part of our overall efforts to recalibrate the number of temporary residents in Canada and preserve the integrity of the immigration system. IRCC is also aware that some bad actors were using the policy to mislead foreign nationals into working in Canada without authorization. IRCC will continue to process applications submitted before August 28, 2024 under the policy. Ayan. So, malinaw din naman pala, sinabi na doon ng
IRCC na yung palisan nito is an effort to recalibrate the number of temporary resident in Canada and preserve the integrity of the immigration system. So again guys, I think guys, ito na yung solution nila na talagang pakontiin yung mga pumapasok na immigrants dito sa Canada. Kaya ako din nasabi na I think Canada is closing its door, maybe temporary, paunti-unti guys. Paunti-unti, nililimit na ng Canada yung mga pumapasok na immigrants kasi nga, probably, sobrang dami na guys. At hindi na makasunod yung mga important sectors like yung sa housing, sa trabaho, di ba? At marami pang iba. Kaya din siguro, ito ang nakikita ng Canada para makapag-adjust sa infra sa housing at sa trabaho. So, kumbaga, lilimit muna nila yung mga numbers ng mga nakakapasok para din makapag-work sila or makapaghanda sila doon sa mga pangangailangan ng mga immigrants na papapasukin nila in the future. Maybe, right? Again, hindi ko po alam kung anong mangyayari in the future kung magpapapasok sila ulit ng mas marami or iilan-ilan na lang. But one thing for sure, Canada is doing something para mabigyan ng solusyon yung mga nangyayari ngayon dito sa Canada. Kasi guys, we are all aware, 'di ba? Yung mga issue ngayon, yung mga problems na na-encounter ngayon ng Canada, like yung sa housing, yung shortage ng trabaho, 'di ba? So, hindi naman natin maikakaila na malaking factor talaga yung immigrants, 'di ba? Sobrang dami talagang pumasok sa Canada and aminin man nila o hindi na control ng maayos, right? Kaya ngayon, they are changing policies, 'di ba? Para solusyonan yung issue na 'yan. Okay? So yun lang guys. Maraming salamat ulit for watching and see you again on my next video. Peace.